Mga kapalpakang nagpatalo sa Lotto winners. May kasabihan, pera na, naging bato pa. At para sa ilang Lotto winners, ito mismo ang nangyari. Isang araw, bigla silang naging milyonaryo. Nabuhusan ng limpak-limpak na salapi. Halagang pinapangarap lang ng karamihan. Pero pagkalipas ng ilang taon, ang milyon-milyon nilang napanalunan ay parang usok na naglaho. At sa ilang kaso, mas naging malala pa ang kalagayan nila kaysa noong bago pa sila manalo. Hindi dahil kulang ang perang napanalunan nila, kundi dahil sa mga maling desisyong sila mismo ang may kagagawan. Ano nga ba ang mga pagkakamaling sumira sa buhay ng ilang Lotto winners? At ano ang dapat mong gawin para kung sakaling mapunta sa iyo ang ganitong klaseng swerte, hindi ito mauwi sa pagsisisi? Lahat siguro nangangarap na manalo sa Lotto. Isipin mo, ang 20 o 50 pesos na itinaya mo pwedeng maging 20 million, 50 million, 100 million pesos o higit pa. Sa isang iglap, mababago nito ang buhay mo. Pero hindi lahat ng kwento ng Lotto winners ay happy ending. Halimbawa si Jack Whittaker. Noong 2002, isang pirasong papel lang ang nagpabago sa buhay ni Jack Whittaker. Nanalo siya ng $314.9 million Powerball jackpot, ang pinakamalaking jackpot sa Amerika noong panahong iyon. Hindi siya isang mahirap na biglang yaman. Bago pa man siya manalo, isa na siyang established businessman sa West Virginia at may-ari ng isang construction company. Milyonaryo na siya bago pa tumama ang jackpot. Pero pagkatapos ng panalo, dito na bumaliktad ang kanyang mundo. Sa simula, mukhang ginagawa naman ni Jack ang mga bagay na inaasahan ng isang bagong milyonaryo. Nagbigay siya ng donasyon sa charity, tumulong sa mga simbahan, at namigay rin ng pera sa mga tao sa paligid niya. Bigla siyang nakilala sa buong Amerika, kaya hindi nagtagal, dumami rin ang mga taong gustong magkaroon ng parte sa kanyang yaman. May mga taong hindi niya kilala na humihingi ng pera o pabor, at mayroon ding mga taong nagsampa ng kaso laban sa kanya. Ayon mismo kay Whittaker, daan-daang legal claims at demanda ang kinaharap niya sa mga sumunod na taon. Kabilang dito ang mga alitan sa negosyo, mga taong nagsasabing may utang siya sa kanila, at iba pang civil lawsuits. Pero hindi lang ibang tao ang nagdadala ng problema sa kanya. Minsan siya rin mismo ang may gawa. Madalas siyang makita sa mga casino. At hindi rin siya nahihiyang magdala ng napakalaking halaga ng cash kahit saan siya magpunta. Noong 2003, pumunta siya sa isang strip club na may dalang $545,000 cash. Pagbalik niya sa kanyang sasakyan, wala na ang pera. Nanakaw na pala. Pero itong si Jack, parang hindi nadala. Makalipas lang ang ilang buwan, ninakawan naman ang sasakyan niya. Humigit kumulang $200,000 ang nawala. Sa loob ng ilang buwan, mahigit $700,000 na ang nanakaw sa kanya. Aray mo, Jack! Ngayon, habang lumilipas ang panahon, habang nababawasan ang pera niya, lumala rin ang kanyang mga personal na problema. Dumalas ang kanyang pagsusugal at pag-inom. Nasangkot din siya sa iba't ibang kaso at kontrobersya. Pero ang pinakamasakit, hindi lang pera ang nawawala sa kanya, kundi pati ang mga mahal niya sa buhay. Noong 2004, natagpo ang patay ang kanyang 17-year-old na apo. Pagkalipas ng ilang taon, namatay din ang kanyang anak na babae. Ang perang dapat sana'y nagdala ng seguridad ay naging sentro ng mga problema ang hindi niya dating nararanasan. Kaya sa huli, ito na lang ang nasabi niya, I wish I'd torn that ticket up. Sa madaling salita, para kay Jack, sana ay hindi na lang siya nanalo sa Lotto. Hindi lang si Jack ang nakaranas nito, kundi marami pang Lotto winners dahil sa malalaki nilang pagkakamali. Una, hindi marunong humawak ng pera ang mga Lotto winners. Akala nila, kapag may milyon-milyon na sila sa bangko, ligtas na ang pera nila. Pero sa totoo lang, doon pa lang nagsisimula ang problema. Hindi may iwasan na kapag nanalo ang isang tao sa Lotto, ang unang maiisip niya, ano kaya ang una kong bibilhin? At normal lang naman yon. Kasi kapag bigla kang nagkaroon ng napakalaking pera, malamang maiisip mo agad ang malaking bahay, mamahaling kotse, bakasyon at mga bagay na matagal mo nang pinapangarap. Pero ayon sa maraming financial experts, hindi yan ang dapat unang pagtuunan ng pansin. Ang dapat na unang tanong ay, paano ko hahawakan ng mabuti ang pera ko? Kaya ito ang pagkakamaling nagawa ng maraming Lotto winners. Marami ang hindi marunong humawak ng ganoong kalaking pera at hindi rin nila naisip na kumuha ng mga eksperto na tutulong magprotekta at magpalago nito. Akala nila sapat na ang common sense. Akala nila kaya nilang hawakan ang pera ng sila lang. Kapag wala kang kasamang eksperto sa investments, taxes, legal matters at wealth management, mas madali kang makakagawa ng mga maling desisyon tungkol sa pera. Pangalawa, maraming Lotto winners ang tinatawag na ubus-ubus biyaya. Pagkatapos ng panalo, ang motto nila, you only live once. Ika nga.
Kung tutuusin, mahirap naman silang sisihin. Matagal silang nangarap, matagal silang namuhay ng simple. Kaya nang dumating ang jackpot, gusto nilang maranasan ang buhay na dati ay nakikita lang nila sa TV at social media. Kaya ang ilan, bumibili agad ng malalaking mansyon sa mamahaling subdivision na may swimming pool, jacuzzi at home theater pa. Mayroon ding mga bumibili ng luxury cars, nagbabakasyon sa iba't ibang bansa at halos lahat ng biyahe, first class. At syempre, dahil masarap sa pakiramdam ang makatulong, nagbibigay rin sila sa pamilya. Ang iba naman, nagdo-donate sa charities. Mayroon ding nagpapautang sa mga kaibigan at kakilala. Syempre, hinihil din nila ang kanilang inner child, kaya napapadalas ang gastos sa luho. Sa isip nila, ano ba naman ang mga gastusing iyon kumpara sa milyon-milyong na panalunan nila? Habang busy sila sa paggastos, hindi nila napapansing ang bahay hindi lang binibili, minemaintain din. May bill sa kuryente, tubig, security, property taxes, at may regular na maintenance. Ganoon din ang mga sasakyan. Hindi lang sila dinadrive. May insurance, may registration fees, may service at repairs. Yung pagbibigay ng pera, hindi lang yun isahan. Nasusundan at nasusundan hanggat may nangangailangan. Ngayon, habang lumalaki ang kanilang lifestyle, lumalaki rin ang kanilang monthly dues. Unti-unti, lumalabas ang pera at kung walang babalik na kapalit, isang araw magugulat na lang sila, wala na palang natira. Pangatlo, may mga lotto winners na pinabayaang matenga ang pera. Hindi naman lahat ng lotto winners ay ubus biyaya. May iba naman, kabaligtaran. Sa sobrang takot nilang mawala ng pera, halos wala silang ginagawa rito. Pagkatapos manalo, inilalagay nila ang milyon-milyong piso sa bangko. At nandoon lang yun. Pwedeng naghihintay sa emergency o kailan pinakakailangan. Mukhang matalino, wise sa pera. Pero ang hindi nila alam, habang nakatambak ang pera, wala naman itong ginagawa. Hindi kumikita, hindi nadadagdagan, hindi lumalago. Kapag nanalo kasi sa loto, isa sa pinakamahalagang tanong, paano kikita ang perang ito habang hindi nababawasan? Iyan ang tanong na nakakalimutan ng ilang lotto winners sa sobrang excitement ng kanilang pagkapanalo. Kaya pagkalipas ng 10 o 20 taon, nandoon lang ang pera nila, stagnant. Sa katunayan, mas lumalaki pa ang pera ng mga taong hindi naman nanalo sa loto dahil inilalagay nila ang kanilang pera sa mga negosyo, stocks o iba pang investments na maaaring kumita sa paglipas ng panahon. Hindi natin sinasabing masama ang mag-ipon, pero habang nakatambak kasi ang pera sa bangko, pataas naman ng pataas ang presyo ng mga bilihin dahil sa inflation. Kaya pagdating ng araw na kailanganin nito, baka mas kaunti na lang ang mabili nito. Sayang! Dahil pwede naman sana itong kumita at lumago habang nakatambak kung nailagay lang sa tama at napag-aralang investment. Pang-apat, maraming lotto winners ang hinahayaang malaman ng napakaraming tao na nanalo sila. Pwedeng proud lang sila sa kanilang pagkapanalo, pero pwede rin namang para magyabang o magpasikat. Naku, isa rin ito sa mga pagkakamaling ginagawa ng ilang lotto winners. Halimbawa, isang araw nanalo ka sa loto at in-announce mo ito sa buong mundo. Magiging instant magnet ka ng mga tao. May mga kamag-anak ka na biglang sumusulpot. May ilan na hindi mo naman gaanong ka-close at mayroong ding matagal mo nang hindi nakakausap na biglang nangangamusta. Para bang marami kayong pinagsamahan na kahit hi hello nga dati, wala. Baka may marinig ka pang, ako ang nagpapalit ng diaper mo noon. Kahit hindi naman. At habang parami ng parami ang mga taong lumalapit, may mga taong aalokin ka ng negosyo o networking. At mayroon ding mga taong gusto lang magkaroon ng parte sa pera mo. Ito ang malaking pagkakamali ng ilang lotto winners. Habang mas maraming nakakaalam ng kanilang pagkapanalo, mas dumarami rin ang gustong makinabang. At kapag mahina ang loob ng isang tao, mahihirapan siya protektahan ang kanyang pera. Mas madali siyang mabiktima ng mga oportunista. At habang mas maraming tao ang nakaalam ng kanyang pagkapanalo, mas lumalaki rin ang posibilidad na maging target siya ng mga masasamang loob. At kapag nangyari iyon, hindi lang pera ang maaaring mawala sa kanya. Panglima, maraming lotto winners ang nagnenegosyo nang wala namang alam sa negosyo. Isa ito sa mga pinakamadaling gawin kapag bigla kang nagkaroon ng napakaraming pera. Pwede silang magtayo ng restaurant, magbukas ng resort, o bumili ng franchise. Pwede nilang subukan halos kahit anong negosyo na gusto nila. At dahil may malaking puhunan, pakiramdam nila ay mas malaki ang tsansa nilang maging successful. Pero hindi lahat ng negosyo ay kumikita. May mga negosyong nalulugi dahil sa maling pagpaplano, maling pamamalakad o kulang sa experience. At imbes na ayusin ang problema, may ilang lotto winners na sumusubok na naman ng panibagong negosyo. Kapag hindi gumana ang una, susubukan ang pangalawa. Kapag nalugi rin iyon, hahanap na naman ng iba. Hanggang sa hindi nila namamalayan na palipat-lipat lang ang pera mula sa isang naluging negosyo papunta sa susunod. Hindi naman ang mismong negosyo ang problema, kundi ang kakulangan ng kaalaman at karanasan sa pagpapatakbo nito. Panghuli, may ilang lotto winners na nauuwi sa pagsusugal. Hindi naman lahat ganito.
Pero para sa ilan, dito nangyayari ang pinakamalaking pagkatalo. Sa dami ng pera nila, marami rin silang kayang itaya. Sa isip nila, baka madoble pa ang pera. At kung matalo man, kaunti lang naman iyon kumpara sa kanilang jackpot. Pero hindi nila namamalaya na unti-unti nang kinakain ng sugal ang perang minsan nilang napanalunan. Hanggang sa dumating ang punto na mas marami na silang naipapatalo kaysa napapanalunan. Kaya ano ang dapat gawin ng isang lotto winner? Kung may isang payo na paulit-ulit na sinasabi ng mga financial experts, ito iyon. Huwag na huwag kang magmamadali. Pag-aralan mong mabuti ang bawat desisyong gagawin mo tungkol sa pera. At kung hindi mo ito kayang gawin mag-isa, kumuha ng mga profesional na makakatulong sa iyo. Kumuha ka ng abogado, accountant at financial advisor na mapagkakatiwalaan. Panatilihing pribado ang iyong pagkapanalo hanggat maaari at huwag hayaang nakatambak lang ang pera. Humanap ng mga paraan para mapalago ito sa pamamagitan ng maayos at pinag-aralang investments. Kung magnenegosyo man, pag-aralan muna ito ng mabuti at huwag mong isipin na dahil sinuwerte ka sa loto ay saswertehin ka na rin sa negosyo, investments o pagsusugal. Sa huli, ang pinakamahalaga ay hindi ang laki ng napanalunan mo, kundi kung gaano katagal mong naprotektahan at napalago ang perang iyon. Yun ang magiging totoo mong panalo. Para tuloy-tuloy ang saya at kwentuhan, huwag kalimutan mag-subscribe sa Bubbly YouTube channel at pindutin ang notification bell.